Okay, so update. Today is an interesting morning, 'no? Napuyat ako kasi pinipilit kong matapos yung project na ginagawa ko kaso hindi ko pa rin nagawa, 'no? Yung listing video as usual, second listing video na 'to ta's yung ano, yung, may isa pa akong ginagawa, mga shorts, 'no? Pinilit ko yung sa abot na makakaya ko kaso hindi ko talaga nakaya. And yeah, uh, I would say it's an improvement kahit papaano pero I need to level or gauge the consequences kasi ganito 'yan, napuyat ako, late ako nagising ngayon 'no. Kailangan ko maintindihan kung paano ba 'yung mga tamang desisyon sa buhay kasi sa kagustuhan kong matapos 'yung isang bagay pero hirap na akong tapusin siya, baka mas okey yata sana na natulog na lang ako para mas maaga ako nagising, mas maaga ko siya natapos. Ngayon kasi imagine this, parang mas na-late ako, I don't know if mas na-late ako or parehas lang din 'yung kakalabasan, siguro we need to experiment on this. Kasi imagine this, pinipilit ko siya matapos kahapon, like pinipilit ko, kong ma-increase yung ano ko, yung, threshold ko 'no, yung aking strength threshold kaso hindi talaga kaya 'no, ayaw na talaga. I've been thinking, I've been pushing myself kaso ang hirap niya talaga at that moment 'no, kasi may konting antok at pagod ka na, ganito, ganyan. Nag-exercise pa nga ako para magising, Pero ayun, ang ending konti lang, halos wala akong nagawa, like konting-konti lang. Tapos late pa ako nagising. So, since late ako nagising, kumain na naman ng oras 'yun, late na naman ako lalo yata makakapagpasa, compared sa kung natulog na lang ako, ta's nagising ng maaga, tapos tinapos yung video. Ayoko kasi siyang ipagpabukas 'no, kasi nga parang ano, petsa na. Pero I don't know. My first impression is dapat yata natulog na lang ako 'no. Pero at the same time, I want to train myself in a reliable way, 'no? I need to figure out a way para na i-train yung sarili ko to the point na ipu-push ko yung sarili ko na makatapos, pero at the same time hindi ako mapupuyat. Siguro yun yung lesson dito kasi it doesn't mean na pinush ko yung sarili ko, kailangan ko nga ma-push yung sarili ko na mas maging malakas, 'di ba? Mas maging mahaba yung threshold, just work kahit pagod ka na, mag-work ka pa rin. Kailangan mo 'yan. Ang konti pa lang na nagagawa ko in output wise, 'di ba? Within the day, okey? It doesn't mean na pinapagod ko yung sarili ko, no. Hindi lang ako trained. I would say na na-spoil ako. Yun palagi yung term ko, na-spoil ako. Like kung nasa kumpanya ako, if I have a manager, if I have a boss and stuff, kahit pagod ako mag-wo-work ako kasi wala pa akong nagagawa. 'Pag tinanong ako ng manager ko kunwari 'no, or kaya team leader ko sa office, kunwari nasa office ako, "Ano na natapos mo?" "Shit, wala pa halos, ito lang po." Hindi ko naman puwedeng idahilan na may meeting kanina, nag-meeting kasi kahapon, nag-meeting po kasi that's bullshit, 'di ba? Kaya tine-train ko yung sarili ko. Kasi I'm aware, subjectively, objectively pala, I mean, wala pa akong natatapos halos. Ang konti lang na nagawa ko ng araw na yun, within the day. Konti lang talaga. That's why, you know, hindi siya tama. I know for myself hindi siya tama. Kaya I know na pagod man ako, hindi dapat ako pagod. Okay? So, yun lang yun. So, I'm not overworking myself. It's just that na-train ako na konti lang or mabilis ako mapagod or what. Like, again, spoiled. Diba? It's not supposed to be like this. No? Anyway. And again, uh, I need to train myself in a way na hindi maapektuhan yung susunod na araw ko kasi late ako nagising ngayon. So, I think 4 hours late ako nagising. Yeah, I think so. Yeah. Kasi usually nagigising ako around 4 PM to 3 PM. Ngayon, 7 PM. So, approximately 3 to 4 hours akong late, which is, it's kind of huge, Okay, one thing na gusto ko pa sabihin. So, yesterday din, yung laptop nandito na naman. So, we have, the vice, the bad habit, addiction. Pero, um, okay naman. This morning namili ako actively, okey. Okay, so mukhang bad morning na 'to, kasi hindi ko magagawa yung habits ko, manonood muna ako or what, 'no. Tapos for some reason parang nonsense siya, parang parang sayang, Parang nanghihinayang ako na why not asikasuhin muna natin yung kailangan nating asikasuhin, tsaka natin gawin 'to, 'di ba?
Like hindi ko pinili yun actively. It's just an automatic thought, and then it feels good, you know? Kasi for some reason pinipili ko yung tama at makakabuti para sa akin nang hindi ko pinipilit yung sarili ko, like feeling ko lang. I just feel na, you know what, maganda siguro kung gawin na muna natin yung morning habits natin. Para imbes na bad morning 'to, maging mid-morning man lang or even great morning. Actually, I would consider this as a great morning kasi nandiyan yung temptation, eh, 'no? Like, I have a choice. Ang laki ng I'm in a situation wherein it's supposed to be a bad morning, but I chose to choose the right action anyways. And the best thing here is it's automatic. Nakakatuwa yun, men. Like, hindi ako nahirapan. The moment na mahirapan ako, hindi talaga ako nananalo, unfortunately. Kung manalo man ako, saglit lang tapos babagsak din ako. I have very low self-control. Right now, hindi self-control ang, nag-push sa'kin to do the right thing. Again, it's subconscious. And again, that's the beauty of habits, you know, training, just showing up. Even today, like this one, the moment na nagre-record ako ngayon, this is showing up for me, no? I'm showing up, I'm doing the thing that I said I would do, no? Nakakatuwa kasi in a way, na-enforce yung sarili ko na, okay, kapag may sinabi ako, ginagawa ko, which is good. Tumataas na ulit yung tiwala ko sa sarili ko. Kasi again, I've been, minsan, I'm the kind of person na may sasabihin tas hindi ko magagawa. Tapos sobrang nadi-disappoint ako sa sarili ko kasi it's bullshit. I don't like to be like that. Alam mo yun? Ang hirap nang i-erase sa utak, eh, na hindi ako ganyan. Wala men, eh. Proof. Napaka-proof ko pa naman ng tao, men. Kaya ayokong naloloko or nagsisimula ng isang bagay na hindi ko pinag-iisipan, 'no? Kapag may sinabi yung isa na, totoo yung nuno, nuno diyan, multo blah, blah, blah. Parang yung utak ko talaga palaging ina-analyze yung mga bagay-bagay or may supplement na ganito, nakakatangkad daw 'to, 'no, parang gano'n. Anyway, na-a-apply ko siya sa sarili ko subconsciously na 'pag may sinabi ako na, okey, magiging disiplinado ako. Parang paano, eh, hindi nga nasaan yung proof? Parang gano'n. Anyway, so yun nakakatuwa lang, it's an interesting morning and, productive naman yesterday pero again output wise it's not. And habang naliligo ako kahapon, na-e-excite na ako na asikasuhin na yung sa YouTube side kasi, uh, again, I really want to improve and increase my output and, nandiyan na yung AI, eh, 'no? I can do it, 'no? It's just that again, I have my clients, kailangan ko silang i-serve, you know, that's what pays the bills. I really need to, be smarter, again, be more stronger when it comes to doing the tasks para matapos na natin yung mga bagay. Like gusto ko pang mas bumilis mag-edit. And again, I am fully aware na kaya ako mabagal mag-edit is because of my decision fatigue or alam mo yun, overthinking, fear of failure. I know I can fix it. I know I'm on my way, no. Again, I'm just actively, publicly stating na this is my issue. Kaya ang bagal ko. Kasi napakabilis ko lang talaga mag-edit kung tutuusin. I just can't figure out bakit ba ako kinakabahan pa rin. Okay? I am very aware of that. I am taking care of that. Okay? Again, by the moment na ma-fix ko yun, I'm sure tataas talaga ang output ko. I'm sure of it, no? Kailangan ko lang may malaman pa, eh, 'no? Meron lang magki-click niyan sa utak ko either through experience or through random learning or through realization. Alam ko dadating 'yan. Basta 'yun lang ang sinasabi ko sa sarili ko na, "Okey, mabagal tayong mag-edit because of our decision making, ang bagal natin magdesisyon. You know what? Let me pause this. Try ko nga isipin ba't nga ba mabagal ka magdesisyon 'no?" Wait lang, Okey, may ginawa pumikit lang ako ta's inintindi ko yung internal thoughts ko. Hindi ko alam kung tama yung term pero shadow work yata yung tawag dun which I rarely use 'no, like to listen to your subconscious parang gano'n, shadow work. Ang pumapasok sa isip ko usually 'pag gano'n, like okey kailangan na natin, edit 'to. Ang mga pumapasok sa isip ko is baka pangit, nakaka-stress naman,
Ang hirap naman, baka puwedeng mamaya na 'yan, mamaya na natin tapusin. Tas may mga random pang ibang pumapasok sa isip ko like, actually wala na, yun lang yung umiikot. Paikot-ikot lang yung 4 na 'to na thoughts sa isip ko. Which is again, I forgot, kailangan kong i-remind yung sarili ko 'no, again awareness. Kasi meron akong ginagawa pala na hindi ko pa na-share dito. I'm doing my awareness training 'no. So, I'm doing my awareness training, nasa codex yun 'no. Like, I document my thoughts, like, I need to be aware kasi may mga natututunan ako everyday. Ang hirap niyang i-note 'no, buti nga may AI na, eh. So, I just, kagaya nito 'no, I share my recordings 'no, tapos, naka-note lang siya or naka-store siya sa database or sa Obsidian, whatever, para puwede ko siya ma-pull up, ma-remind sarili ko. Kasi currently right now nakalimutan ko na naman, for some reason, alam ko na 'to, eh. Ang workflow ko kasi sa editing ano, eh, may cut 1 tsaka cut 2. Yung cut 1 tsaka cut 2 wala lang yun, practice. Like hindi ko iisipin na maganda ba siya or hindi. Ayun yung concept. Kaso ang tigas pala talaga ng subconscious ko men, nakalimutan ko siya 'no. So yun ang hirap 'no, kapag ang masasabi ko lang kapag hindi pa naka-ingrain sa subconscious ko yung isang bagay, mabilis ko siya makalimutan so kailangan ko siyang tandaan actively. Kasi 'pag nakalimutan ko siya wala na, ang tigas ng subconscious ko men. Um, Anong nangyari 'di ba nga para bumilis ako ang kailangan kong gawin is isipin ko na, "Wag ko munang isipin na maganda." Nalito na naman ako man for some reason since again, kaya importante yung reminders, eh. Kapag ginagawa ko yung cut 1 or cut 2 or whatever, nag-iisip na naman ako kung maganda ba siya or tama ba 'to. Wala dapat isip yun, eh. Kaya pala ako bumabagal na naman. So ito ang tatandaan ko, ito ang tatandaan ko. Every time na bumabagal ako, which is right now or yesterday, the past few days 'no, I need to remember, actually susulat ko nga yun dito somewhere para maalala ko. Nakalimutan ko siya man, what the fuck. Kailangan kong i-turn off yung, "Maganda ba 'yan?" Ganito, ganyan. Kasi it makes sense, napansin mo yung 4 'di ba, nakalimutan ko yung sinabi ko yung 4. Basta yung nung nag-shadow work ako, I listen to my subconscious. Ang sabi lang ng subconscious ko, "Maganda ba 'yan? Nakaka-stress, nakakapagod naman, mamaya na 'yan." Itong tatlo, like nakakapagod, nakaka-stress, mamaya na 'yan, cause 'yan itong isa, eh, which is maganda ba 'yan, eh. So nag-o-overthink ako, eh, nakaka-stress siya, 'di ba? Hindi makapili, ayan na analysis paralysis na 'no. Kailangan ko nga i-turn off 'yun, nakalimutan ko na naman. Ang hirap i-turn off ng isang bagay na na-ingrained sa'yo, eh. It's kinda good on certain situations kasi alam mo 'yun, hindi ka magkakamali, you want things to be perfect, pero man, ang bagal nga, nakakabagal nga. Kailangan nga tayong mabagal. 'Yun pala 'yun, okey, okey. Okey, so lesson for today, kapag may something wrong 'no, kunwari okey, bagal ganito, ganyan. Isipin mo baka may nakalimutan kang hindi mo ginagawa. Nakalimutan ko na naman men, paulit-ulit ako dito, putya. Anyway, it's okay, at least naalala ko na. So, okey. So, balita ako ulit tomorrow 'no. Actually right now is Sunday. It's supposed to be my week review no. Um, it's supposed to be my week review pero I don't know. Uh, I have an idea. I'll just make a different video for the week review para alam mo 'yun, para maayos siya. Para ako the if I can watch this back, then, I can just see the whole picture for the whole week. So